So mga kamatis, mga kaibigan, umamin na po si Carl Tigidigi na siya at hindi kapatid niya ang geographer ni Finest China. Palakpakan. Palakpakan sa pag-amin. Hindi. So, confirm na po mga kamatis, mga kaibigan, siya po yung nakatayo dun sa Gedli habang kumakain yung mga mayayaman, yung mga totoong mayaman ng kape ng... Tuloy na natin! Magkano yung salary mo bilang videographer ni Finest China? Magkano nga ba? Alam nyo, hindi ko nabanggit yan. At actually, hindi mo nabanggit yan? Pwede mo namang i-post nung umiinit yung issue eh. Bakit hindi na ba pinag-uusapan? Kasi nabisto na. Di bale, pag-uusapan uli namin yan. Nakatayo ka lang dun sa Gedli habang kumakain si Finest China ng steak. Edit pa lang yung video ko about dun sa journey ko. At ang mga natutunan ko about Finest China kasi super dami ko natutunan sa kanya about manifestation at marami pang iba. I mean, entertaining si Finest China. Pero sa tingin ko naman, hindi ka matututo sa kanya ng wisdom. Entertainment pwede. Pero yung wisdom, makukuha mo yan, yung mga kay Ramon Ang, di ba yun dapat yung sinasamahan mo? Pero, diskarte mo yan, tigi-digi. Sabi mo yan, kwento mo yan. Pero mabalik tayo sa tanong, magkano nga ba yung sinasahod ko bilang videographer ni Finest China? Magkano nga ba? Dapat... Kasi umuwi siya ng Pilipinas. Malamang. So technically, kailangan niya ng videographer. May videographer naman siya, no? Yung naging kaibigan ko rin that time. Okay, so may videographer siya. Tama. Bakit ka nag-apply pa? Pero technically, tinawag din ako ng kaibigan ko. At tinawag ka ng kaibigan mo. Sinabi nung kaibigan mo, hoy, tigi-digi, gayon. Hoy, landlord, harang ganon. Kailangan ni Finest China ng... Kailangan ng Finest China ng... Kaya, kailangan ni Finest China ng videographer. Tapos ikaw yung tinawag. Ganon. Sa dami ng videographer dito sa Pilipinas. Sa dami ng hinahar nyo na mag-video edit sa MSB, ikaw yung tinawag. Kauna-unahan, ikaw talaga. Hindi pwede yung sandamakmak na estudyante ng MSB para humawak ng mic. At humawak ng ng video at saka ng mikropono at saka ng mag-edit. Hindi sila, ikaw specifically. Kasi bakit? Well-known ka ba na videographer dito sa Pilipinas? Bakit hindi si Josh Pint? Si Josh Pint, mas magaling sa'yo yun. Videographer ni Kong TV yun. Bakit ikaw specifically? Sino ba yung kaibigan mo na yon? Bakit hindi siya yung kumuha at ikaw? Ang dami kong tanong. Tuloy natin. Sinabi niya na baka pwede nang maging videographer ni Finest China. At ako, syempre, gusto ko rin naman. Why? Unang-una, sino ba naman tatanggi, di ba? Ako, tatanggihan ko yun. Finest China yun, pare. Si Mima yun eh. Ako, tatanggihan ko yun. Magkano ba? Siguro pag 50 mil, hindi na ako tatanggi. Isang araw, tagahawak mo ko ng camera mo, tapos mag-i-edit pa ako. Hindi, baka pwede ko tumanggi doon. Pero sa kunyari, mga 5K, 10K a day, pasa ako doon, pare. Hindi seryoso, tumatanggi talaga ako sa ganung halaga, especially if hindi ko gusto yung ginagawa ko. Example lang ang sistema kasi ngayon sa mga online streaming casino is per day yung bayad sa'yo. May nag-offer sa akin, I think, as high as 5K isang stream. Tumanggi ako. Kasi ayoko eh. Actually, minsan, tinotroll ko lang yung mga nag-aano sa akin. Minsan, hihingi ako 1 million. Siyempre, hindi yun. Tapos, minsan, isasagad nila yung offer nila. Tapos, titripling ko para hindi. Para pag bumalik, itotroll ko. Tuloy natin. At the same time, alam mo yun, talagang boom na boom siya that time. Gusto kong matuto sa kanya on how to be viral on social media. At the same time, nandun din kasi yung isang tropa ko. So kahit... sino ba yung tropa mo na yun? Paano, kasama ko siya. At alam mo yun, parang long time ago pa nakasama ko siya. So syempre, gusto ko rin mag-reunite with him. So yung tropa mo yung nag-encourage sa'yo. Bakit di na lang kayo mag-message sa Facebook? Hindi ba... Kailangan pa talaga doon sa kasama si Finest China, di ba?
tigi-digi, okay lang naman, sumasideline ka. Baka, kasi nga, baka hindi na ganun kalakas yung kitaan dun sa 7 digits mo. Hindi ka na 7 digits ngayon, baka 4 digits na lang, di ba? That's a very respectable number. Tuloy natin. And mainly to serve, alam mo yun, to give value. Kahit nga sabi ko nga sa kanya, doon sa tropa ko yun, na matagal ko nang di nakikita, kahit gawin ko siya ng libre, wala akong paki. At alam niya ng mga viewers ko, talagang literal nila, mga followers ko talaga, na ako, ang charitable, wow! yung tipo ng tao na I can work for free. Kahit walang bayad, lang ako. Pero ayun nga, magkano yung videographer fee ko kay Finest China? Dapat sinoli mo na lang, di ba? Kung buwang... Ang sagot dyan ay, syempre, nasa NDA kasi namin na bawal ko sabihin. Pero hindi naman syempre ganun sobrang laki. Gets nyo ako? Kasi kung ano yung pinaprovide ng value, for example, videographer. Alam mo, di sana wag kang pumirma. Sabihin mo na lang, ayokong tanggapin yung bayad. Ako kasi meron din akong mga social media influencer na kaibigan nun na binabayaran nila ako ng talent fee. Kunyari, isang example actually, sige, kila James Caraan doon sa Cool Pals, meron silang honorary 3,000 pesos na parang talent fee. Or something like that. Pag gumes ka, babayaran ka nila for your trouble. Tinanggihan ko. Sabi ko kasi mas na-enjoy ko yung time ko doon sa Cool Pals kesa doon sa bayad eh. Wala sa akin talaga yung pera eh. And meron din naalala ko dati nung sobrang peak ko, pinagtok ako sa school. Babayaran din sana ako doon. Tinanggihan ko kasi mas gusto ko yun eh. Alam mo, meron niyang isang influencer sobrang kaibigan ko, hindi ko naman sobrang kaibigan na sobra, pero kaibigan ko, sabi niya sa akin, pare, ka rito, sabi ko, eto yung babae ko, sabi ko, hindi na tol, okay lang, kahit libre. Alam mo yun, pagka kasi truthful ka doon sa ginagawa mo, hindi mo tatanggapin yun, kahit anong pilit ng tao. Ako, tumatanggap lang ako ng pera kung malaki yung sponsor, kung alam kong mayaman yung sponsor, tanggapin ko yan. Wala namang problema doon. Kahit pa paano naman, meron naman akong ambag dito sa social media. So, meron mga nag-o-offer sa'yo, di ba? That's just how it is. Now, ikaw, obviously, kaya mo kinuha yan kasi side hustle. Okay lang yun. Hindi yun kadisrespeto na tumanggap ka ng side hustle. Ang hindi ko lang gusto, dinideny mo na side hustle mo yan. Obviously, it was a side hustle. Kasi una, si Finest China yon, kilala yon. Pangalawa, may bayad ka pa. So, incentivize ka, natanggapin talaga yon. Huwag kami, tigi-digi. Obviously, yun yung dahilan kung bakit mo kinuha yon. Di ba, putya? Sabi mo, hindi, si Finest China yun, yung kaibigan ko, ang dami mong rason. Siyempre, may pera. Siyempre, may babayad yung oras mo. Siyempre, kikita ka. I mean, kung kumikita ka ng 7 digits a month doon sa MSB na yan, hindi mo gagawin yan eh. Tayo na sayang sa oras mo yun eh. Putya. I mean, isang tao lang ang naiisip kong gagawin ko yan. Si Kong TV. Yun lang. Kahit si Zainab sabi niya sa akin, Nico, gawin mo sa akin, kaya ko gagawin yun. Masikat pa yun kay Kong ha. Siguro si Boss Toyo pwede rin. Si Kong TV tsaka si Boss Toyo. Lang libre. Walang bayad, tagahawak lang, tatrash talking ko pa sila, di ba? Sige, tatrash talking kita. Bahala ka, yan, sige, tatrash talking kita. Kasi nga, mas tropa mo sila kaysa sa ganito, di ba? Pero kwento mo yan eh. May NDA kayo bigla eh. Malamang 4 digits lang yan. Tama yung balita na 4 digits lang yung arawan mo. Okay lang yun. Respectable yung ginagawa mo na taga-bit-bit ka, na julalay ka ng mga sikat na tao. Julalay ka nga lang ni Franklin Miano di matik julalay ka din ni Finest China. Yun, literal na mayaman yun. Ako, kung magtatrabaho ako under kay Nicole, kung Nicole Kaluwag, kung maganda yung sahod, sige ma'am, ano gusto mo? Ino sa trash talkin natin. Dali natin. Editor ka or editor ka, syempre, ayun lang yung ibibigay sa'yo na value. Standard fee?
Hindi ka man lang kumuha ng premium. Halimbawa si Josh Pin, kasi sikat na si Josh Pin because of yung ano niya eh. Sigurado ko yung fee ni Josh Pin, may value din yung pagkasikat niya. So bukod sa videographer, editor, meron din siyang value as an influencer. Ikaw standard? Aminin! Tuloy natin. What I'm trying to say is that kailangan mas maging valuable ka pa para bayaran ka ng mas malaki. So standard ka. Digi-digi, standard rate, aminin. Akala ko magaling ka na videographer na kumikita ng 7 digits pero yung bayad sa'yo, standard. Ay, nako. Tuloy natin. Paano ka magiging valuable as a video editor, as a videographer? Siyempre, unang-una dyan, pag may resulta, pag umaangat na yung views, pag tumadami na yung views, lumalaki na yung brand lalo. Hindi naman tataas yung brand ni Finest China dahil sa'yo eh. Baka nga opposite pa yung mangyari kasi hindi ka naman kilala eh. Kilala ka na alalay ni Franklin Miano na ngayon kilala ka na as alalay ni Finest China. Buti inamin mo na standard rate ka lang, tol. Kasi alam na ngayon, kitang-kita na yung MSB na yan, hindi tinaas yung value mo. Hindi, dapat linagay mo sa resume mo yun. Actually, MSB graduate ako eh. Scholar ako ni Franklin Miano eh. Hindi, literal naman yun eh. Na-scholar siya ni Franklin Miano. Nakita mo ba yung, tas kinuha mo sana yung yung plaque mo na galing kay Franklin Miano, sinabi mong gano'n, teka, time limit na ako, sinabi mong gano'n, eto yung plaque ko, galing kay Franklin Miano, gumanong ka sana boy, tapos sinulat mo doon sa resume, bago ka pumirma ng NDA, bago ka mag-apply, sabihin mong gano'n, ako, may plaque ako, 7 digit ako, kaya dapat hindi standard rate ang bayad mo sa akin. Pang 7 digits ako. Wala. Tinanggap mo yung 7 digits eh. Di ka ba namang galunggong at kalahati? Yun lang naman. Mamaya na lang ulit. Mamaya may iba na. Gaya mga lod.